Daman nyo na ba ang init sa labas? O wag iinit ang ulo? Baka gusto nyo ng mga refreshing na panghimagas para you can chill. Kung ang halaman sa paso pero kinakain, may makukulay na putas na nakagigigil. At pamatid-uhaw na refreshing at hindi nakaka-guilty. Ang mga panghimagas na ito hindi lang perfect pampangiti, pwede rin gawin negosyo para pambayad ng bills. Sa Zambales, ang mga halaman na nasa paso pwede raw kainin. Ang totoo niyan, ice cream talaga yan. Cool, di ba? Nagulat talaga ako sa design. Masarap. Ang galing ng design, ang ganda ng creativity. Meron pa siyang plant, talagang dirt pot na dirt pot. Ang plantita na nakaisip niyan, ang negosyanteng si Angel. Gusto namin yung kakaiba, artistic, Instagrammable. Talaga namang natuwa sila, nagulat, mixed emotions, but all positive, I could say. Ang nakakatuwa doon is, aside sa yung mga bata, customers na rin namin yung mga magulang nila. Meron silang unicorn pot, twisted mallows ang ginawang horn o sungay, at chocolate naman ang mata nito. Eh, ang galing creative lang nung design. For someone po na di masyadong mahilig sa matamis, tama lang yung lasa niya. Pero ang talaga nakakaintriga sa lahat, ang dirt pot o ice cream sa paso. So, sa dirt pot, first, nilalagyan namin siya ng ice cream of your chosen flavor. And then, meron siyang crushed Oreos as the toppings, or let's say, siya yung pinaka magiging soil. And we will put a gummy worm. Tapos, meron kaming plant na nilalagay. Mapapaniwala ko kaya sila dito o matatakam sila dahil sa itsura nito? Tricky question. Pwede mong tikman to? Titikman ko yung halaman, ma'am. Yung halaman mismo? Yeah, pwede ba? Hindi, ito yung lupa na lang. O yung lupa? Oo. Hindi ba sasakit yung tiyan? Sir, umano ka, scoop lang yung ilalim. Malalim, mga scoop. Sa ilalim, kasi sa ilalim, dyan yung talaga purong lupa. Purong lupa? Oo. Yung ugat, yan, lupa, kainin mo yung lupa. Sandali yung lupa, may ube. Sandali, paborito ko pa noon yung ube. Uy, masarap! Paano, ano masasabi mo sa ganyang presentation? Akala ko naging plantita na ako eh. Kakaiba, masarap. Ang kakaibang ideya ni Angel, nagbubunga ng 6 digits kada buwan. My best advice is to start. And the best time to do it is now. Huwag mong susukuan. Expect challenges along the way, but have faith in God. Because that God who gave you that business idea will be that very same God who will give you your customers. Sa mga trend tayo na nabab, hanap nyo ba ay mas healthy na panghimagas o merienda? Ang pambato ng Pasay, mixed fruits na may nakatatakam ng sausawan. Ang nakaisip niyan, ang Malafruit Ninja Master na si Chan. Ibang-iba siya sa chamoy ng Mexican. Kasi yung sa akin, sweet siya, tapos spicy, and medyo sour. And sa Mexican kasi, medyo salty siya na sour. Na-invento ko to try-try lang. Pinapatry ko sa mga kapatid ko. So una, hindi sila nasasarapan. Pero pinaka-good news doon, pag hindi ka talaga tumigil, makukuha mo yung tamang timplada. Pwede pala siyang ihalo talaga sa prutas. Nag-aagaw po yung tamis sa anghang. Refreshing siya. Perfect for summer. Yung sauce po niya is match na match po siya sa prutas po. Nagsimula si Chan at tuwing bagong taon lang kung magtinda ng prutas. So doon ako nagkaroon ng idea, ang ganda ng prutas pagkakitaan. Mabilis siyang mabili, so yung kita niya mabilis din. Hanggang sa naisip niya maglako ng prutas sa daan gamit ang kariton kahit hindi bagong taon. So may isang customer na hanap na wala ba kayong may kasama ng papaya, kasamang melon, and etc. Yung tira kong mga prutas dati, hiniwa-hiwa ko siya. Tapos minix ko siya ng isang puno dun sa plastic na halagang 100 pesos. Naubos yung 25 na ripa ko. Sabi ko, pwede pala. May melon, pakwan, papaya, pinya at honeydew. Nakauubos daw si Chan ng mahigit 300 orders ng mixed fruits kada araw. Present din sa pwesto ni Chan ang iba't ibang fruit juice.
Mula sa 15,000 pesos na puhunan, gumugulong na ngayon sa 3,000 pesos ang kita ni Chan kada araw. Sa mga tao na gustong mag-try sa ganitong business, una, hanap ka ng supplier na maganda, yung pwedeng magpalit sa prutas na, alam mo, pangit yung dinideliver sa'yo, may hindi ka nagustuhan, willing silang magpalit. Uhaw rin sa success ang Bicolanong negosyanteng si Danreb. Ang kanya namang naisip pagkakitaan, ang katas ng tubo o sugar cane. Ang kinikita ng negosyo, 16,000 pesos kada araw. Nag-focus po kami sa improvement and development po ng flavors. Natutunan din po namin yung mga way to preserve para ma-maintain yung sugarcane since galing pa po ng province. Ang katas ng tubo, hinaluan nila ng lemon, calamansi, strawberry, cucumber at guayabano. Instant palamig na healthy raw for the body. Ito yung machine talaga na pang-extra. Yes po, ito po. Kakainin na niyan. Yes po. Oh, parang baka, no? Talsik pa. Ba't nahati? Nakahati ba talaga? May mga times po na gano'n. Nahati nilagay ko sa pa. Sarap maglagay. Ay, mali. Yes, ma'am, tama. Nahati nga. Galing na yan. Ito na po yung mga ano niya. Dry na po siya, ma'am. Tuyo-tuyo. Kung dati ay sa Baclaran lang mabibili ang juice na ito, ngayon ay may 5 pwesto na sila sa Luzon. Okay din po na mag-start sa kung ano muna yung meron. At least, i-grab nyo yung opportunity na yon para at ano siya, matuto kayo. Parang learning process siya. Kagaya nung experience namin na nag-start muna kami sa limited capital, sumugal kami sa ganon, at least natuto kami. And then, pag nakaipon kayo, upgrade, mag-save, para at least kung sakaling ma-encounter nyo yung mga challenges, meron kayong backup pang sustain ng business. Ang matamis na tagumpay, kayang-kayang abutin kahit simple ang produkto kapag ginaluan ng diskarte at pakulo. Hindi lang level up ang itsura, level up din ang kita. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.